katatay, welcome to episode 2 of our Super Dad podcast here on our YouTube channel, Sir Dad. At eto ngayon ay pagpapatuloy nung diniscuss natin sa episode 1 na nakakabawas ba ng pagkalalaki, yung pagiging under, no? So, yes. So, meron tayo ngayon ng episode, ang term naman na kung tawagin bukod dun sa under the saya ay yung tigasin, no? Yung tigasin, alam ninyo siguro yan, no? Yun yung tigasaing, tigaluto, tiga-alaga ng bata, tigalamba, no? So, usually negative din yung connotation ng maraming mga kalalakihan dyan pagkatigasin ka. Na nagiging tampulan pa ng tukso, no? Sa marami sa atin pagkatigasin ka. So, ngayon, ang tanong ay, yung pagiging tigasin ba, yun nga, yung pagtulong sa gawaing bahay, pag-alaga sa bata, nakakabawas ba yun ng pagkalalaki? Hindi, no? Hindi po. Dahil ito pa nga ay nakakadagdag, tulad nung sa pag-iada, nakakapagdagdag pa nga yan ng pagkalalaki, no? At nakakadagdag pa ng pagmamahal, no, sa ating asawa, no? At kung sabihin na natin na medyo nakakabawas dahil minsan talagang nahihiya ka, no? Sabihin na nating nakakabawas, no? Pero hindi. Sabihin na nating nakakabawas, no? Pero dapat maging mas matimbang sa atin yung magiging dulot nito, no? Hindi sa personal mo sa personal mong pagkalalaki, kundi yung mas magiging matimbang yung dulot nito sa ating asawa, sa ating pamilya, no? Kasi yung resulta nito maganda, no? Halimbawa na lang, ano bang dapat na maging pananaw, no, ng mga lalaki sa pagtulong sa gawaing bahay, no? Dapat ay ang pagtulong sa gawaing bahay o pagtulong natin kay misis ay yun nga, dapat ang maging pagtingin natin dito ay language of love, tulad nga nung binanggit rin po namin nung nakaraan. Dahil kailangan sa isang household or sa isang family, meron tayong iba't ibang roles, no? Sabihin na natin yung first type of family, yung lalaki ay nagtatrabaho, si misis nasa bahay lang. Anong dapat na maging setup nito? Tama na ba na hindi, ako naman ay nagtatrabaho na, no? Siya naman naiiwan lang sa bahay. Bakit pa ako tutulong? Pagod na ako sa pagtatrabaho. Dapat siya na lang lahat yun. Siya lang yung naiiwan sa bahay. Dapat pa ganun yung maging pananaw natin? Hindi, no? Hindi. Kung pagod ka, pagod din siya, no? So, kailangan magtulong kayo, no? Halimbawa, nakikita mo ng pagod na siya, may enerhiya ka pa naman, bakit hindi mo siya tulungan na para gumaang-gaang yung trabaho niya sa gawaing bahay? Yung bang pagtulong na yun, nakakabawas ng pagkalalaki, di ba? Tumulong ka na nga, di ba nakakabawas pa yun ng pagkalalaki? So, yung mga bagay na yun ay dapat i-consider natin. Lagi nga natin sinasabi, dapat we have to be sensitive, no, sa feelings ng ating asawa. Alam mo kung galit siya. Alam mo kung kailan ka tatahimik. No, di ba? Hindi lang yung mga babae ang dapat maging tayong mga lalaki, alam mo kailan ka tatahimik. Alam mo kung kailan mo siya iiwan mag-isa. Dahil may mga times na gano'n, di ba, na gusto nilang mapag-isa, ayaw nila ng kausap. Alam mo rin dapat kung kailan niya kailangan ng break or yung me time. Alam mo rin dapat yun, no? At alam mo rin na kung galit siya, dapat alam mo yung mga bagay na yun. We have to be sensitive sa feelings ng ating asawa. At alam mo rin, no, kung pagod siya. No? Kung pagod siya, siya pa rin yung magagawaing bahay dahil sa pride mo. Lalaki ako, hindi ako dapat yung gumawa ng gawaing bahay. Hindi ako dapat yung mag-alaga sa mga bata. Lalaki ako dapat siya gumagawa niyan. Pagod na yung misis mo. Ang taas pa rin ng pride mo.
walang mangyayari, no? Walang mangyayari. Magdudulot lang ng conflict yon. Magdulot lang ng conflict, no? At saka, ang pinaka masamang epekto pa niyan ay baka mapabayaan yung kabuuan ng household natin. Mapabayaan yung mga anak, mapabayaan yung bahay, di ba? Dahil sa pride, no? Di nakakaya ng isa, pinipilit mo na siya pa rin. Di ba? Baka magka-conflict lang kayo, no? Kaya hindi po nakakabawas ng pagka-lalaki yung mga bagay po na yon, no? Ang totoo, kami po dito tulong, di ba? Dapat cooperative yung cooperative yung management doon sa household. Maganda meron kayong specific roles sa bawat isa. For example, ang lalaki kasi hindi hari, no? Pwedeng siya yung siya yung may final say, okay? Pero hindi yung kung anong sabihin niya, yun na. Kailangan kinukonsulta rin yung bawat miyembro ng pamilya, lalo na yung asawa. For example, may decision ka, uupuan ninyo. Ayun, alam niyo po sa Iglesia ni Cristo may tinatawag na family hour. Lalo na pagka merong major decision sa pamilya na kailangang pag-usapan. Yan, family hour po na yan, no? 1 oras, sisimulan ng panalangin, mag-uusap yung bawat pamilya. Doon, yung lalaki, yung husband, kukonsultahin niya ngayon, eto, meron akong planong ganito. Ano sa tingin ninyo ang maganda dito? Tama ba itong naiisip ko? Meron pa ba kayong maidadagdag? Kaibahan yon nung feeling niya hari. Ang hari ay, eto na yon, itong gagawin ninyo, ito na yung decision ko, final na yun, wala nang makakabali. Ang sinabi ng hari, walang makakabali, no? Hindi po ganon. So sa family hour po na yun, doon na pag-uusapan yung mga desisyon po na yun. At bukod doon ay, doon din kasi nalalaman kung may suliranin ng bawat isa. Doon pinag-uusapan po yun, no? Kaya, ang lalaki nagko-consult din sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya sa mga lalaki po dyan, laos na po yun, yung pagiging under, yung pagiging tigasin na po. Ngayon, mas kailangan natin ngayon yung magtulungan, magmalasakitan, no? Yung pagmamalasakit, no po, ay napakahalaga, no po. Pagmalasakitan mo yung iyong mga anak, pagmalasakitan mo ang iyong asawa, no? Tapos, ayun, sa amin, no? Hindi po ko ikinahihiya na kami ako, naglilinis, nagluluto, no? Nag-aalaga ng mga bata. Dahil iyon, sa tingin ko, yun yung maiaambag ko na maramdaman po ng aking asawa na ganun ko siya kamahal, no po. Ganun ko po na kahit na ako na yung gumawa ng lahat, no, walang problema po sa akin yun. Kung yun naman ay nakakadagdag, yung pagsisilbi po kasi sa kanila, yun para po sa akin ay sign of pag-ibig ko po sa kanila. Kung araw-araw ko silang pinagsisilbihan, pinaglilingkuran, yun ay sign na araw-araw ko po silang minamahal, no? Kasi ako po, hindi rin ako showy, no? Kaya walang problema po sa akin kung lalo na kasi yung isa pang scenario kasi na kanina nabanggit ko, isa nagtatrabaho, isa hindi nagtatrabaho, yung misis nasa bahay lang. Meron din naman na parehas kayong nagtatrabaho. Pag parehas kayong nagtatrabaho, mas kailangan ninyong magtulungan dahil sa may gawain ka sa negosyo o kaya sa trabaho mo, tapos meron pa kayong household duties. Pagka hindi kayo nagtulungan dyan, maaaring hindi maging maayos yung household. Kasi merong dapat na home builder, no? So yung home builder siya yung taga-saayos nung parehas dapat kayong maging home builder, no? Hindi dapat puro nakatutok na lang sa trabaho. Dapat ay meron pa rin panahon to manage yung family affairs, yung household, no? Kaya kung hindi kayo magtutulungan, parehas kayong busy, parehas kayong pagod, di wala nang nangyari sa bahay, no? Sino nang gagawa ng gawaing bahay? Kaya you have to share responsibility. For example, ito example po namin, no? Meron day shift sa dalawang nagtatrabaho.
Si Mrs. po day shift, ako night shift. Kaya ito, sinushoot ko po ito morning. So usually, nag-a-alarm po ako ng 1 a.m. every day. 1 a.m. No? Hanggang magising na sila, doon ko nagagawin lahat ng mga trabaho ko sa negosyo, sa mga trabaho, mga trabaho talaga, no? And doon naman si Mrs. nagpapahinga. Tapos siya naman ngayon, day shift, ako naman sa mga bata. So from magising sila, siya naman nagtatrabaho, no? So kailangan may time management din. So that's how we manage our time, no? So siya naman nagtatrabaho, ako naman sa mga bata. Pero syempre minsan may mga oras na napapagod ka at may kailangan kang gawin. Gagawin mo, mami, ikaw na muna kay tapa, ikaw na muna dito. Siya naman ang magtulungan. So gagawin niya, siya naman muna, no? Tapos sa gabi, since ako usually matutulog na ako ng 8 p.m. kasi nga ang aga kong nagising, no? Kung buong araw na akong gisingin ako, edi yung eyebags ko siguro laglag na hanggang baba ko. So, kaya pagka night, ayun sila, naglalaro pa, inaasikaso pa niya yung mga bata, ako tulog na. So, ganun yung shared responsibility, no? Tulungan. Ganun yung pagtutulungan, no? Yung pagtutulungan, it makes ang ganda nga, yung teamwork, no? It makes your relationship better, no? Kasi teamwork, Tapos minsan, syempre, pagod ka. As in, halimbawa, sobrang tantrums ng bata. Talagang ayaw mo na. Kunin mo na yung bata, no? Kahit may trabaho ka, yun maganda naman sa pagiging, if hawak mo yung oras mo, no? If nasa bahay ka lang, if work from home ka, you can do that, no? Pero syempre, pag nagtatrabaho, dapat ikaw, buong maghapon ka nang wala. Siguro naman, dapat naman, pagdating mo sa bahay, ikaw naman, no? Ikaw naman, no? Pinaka-relax mo na, yung makasama mo, yung mga anak mo, onting pahinga, okay lang, no? Makapagpahinga kang onte, tapos tumulong ka naman na, no? Ngayon, guys, no? Bago natin end yung topic na to, ay, bakit kailangan ba na ikaw ay tumulong sa gawaing bahay, no? Ano ba alam ba natin yung sitwasyon ng nanay? Alam nyo, Mia personally, noong tayo bata pa, no? Nakita natin na parang ang dali-dali nung ginagawa ng nanay natin, na parang para bagang naglilinis lang naman siya, nagluluto lang naman siya, 'di ba? Ganun yung thinking usually natin, no? Pero noong ikaw na yung mismong ginagawa mo na, kasi yun nga, ginagawa tayo ng gawaing bahay, naglilinis, nag-aalaga ng bata, which is personal mo nang na-experience, no? Mahirap pala, sobrang hirap, no? Wala kasing pahinga, no? 24 hours, lalo na pagka may mga bata, maya-maya naglinis ka, maya-maya kalat na naman, nililinis mo, kalat na naman, tapos merong isang bata iiyak dito, yung isang bata gagawa ng assignment, no? Nagtatanong sa'yo, talagang grabe, sobrang disaster talaga, no? If you will not help one another, no? If you will not help your wife, it would be very difficult for her, no? Kaya lalo na pagka, ito rin, nakita ko rin, no? Si Miss kasi breastfeeding. Pagka breastfeeding, pagka ginusto ng bata na dumede siya, kailangan niyang padedehin, no? Halimbawa ay natutulog, no? Natutulog yung bata. Pagka onting galaw ni Tap-Tap, iiyak, no? Pipigilan niya ngayon yung pag-ihi niya para hindi maputol yung pagtulog ng bata. See, ganon kahirap yung responsibility ng mga misis natin, no? Tapos pagkagising pa niyan, puyat na nga sa buong madaling araw, kung magtatrabaho pa yan, no? Kung di naman nagtatrabaho, may gawaing bahay pa, aasikasuhin pa yung mga anak, di ba? So, napakahirap. Sobrang hirap ng pagiging nanay, no? Minsan talagang walang katapusan ng gawaing bahay, no? Kaya dito sa ating podcast na ito, we are encouraging everyone, especially the husbands, to help, no? To help show support, no, to our wives, no, tapos kasi
yun na lang yung maibibigay nating tulong rin sa kanila sa hirap ng mga gawain sa bahay, no. At hindi madali maging babae, no? Hindi madali maging mom, no? Hindi madali maging wife, no? Maraming responsibility. Kaya kung meron kang maiaambag na kahit kaunti ay makatulong sa iyong misis, malaking bagay po yun sa kanila. At yun ay sign na rin ng pag-ibig natin sa kanila. Kaya sana guys ay naging iba yung perspective natin sa pagiging under dasaya. Yun ay maging perspective natin ay understanding, no? At yung tigasin, no? Dapat ang maging panibagong pananaw natin doon ay yung pagiging tigatulong, no? Pagtulong sa ating mga misis. Sana ay kinapulutan nyo ng aral itong pangalawang or part 2 ng episode 2, pero part 2 ng topic natin patungkol sa nakakabawas nga ba ng pagkalalaki ang pagiging under dasaya, no? Maraming salamat. And guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel at Sir Dad, our Facebook page. Like and follow us on our Facebook page, Sir Dad. And if meron kayong mga gustong topics pa na gusto nyo i-discuss sa ating podcast, ay feel free, no, to comment down below. And we'll try our best to do daily podcasts here on our YouTube channel, which will also be uploaded on our Facebook page, no. Thank you guys for watching, for listening, and sana ay nakatulong kami kahit konti sa inyo dito sa podcast nito. Maraming salamat guys, and see you again on our next episode here on Super Dad Podcast. Bye guys!